Marshall Pick, Kabanata 5364. Pagsira sa mga Black Ink Nests. Walang humahabol sa kanila, at walang mga hadlang sa harap nila. Sa pangunguna ng Old Turtle Squad, ang tatlong Special Operations Squad na ito ay sumugod patungo sa Royal City sa pinakamataas na bilis. Bago pa man dumating ang mga warship, nagsimulang kumikislap ang mga ilaw mula sa mga arrays at artifacts. Ang tawa ni Chai Fang ay umalangaw-ngaw sa buong universo. Lahat kayo ay maaaring pumunta sa impyerno. Sa sandaling matapos siyang magsalita, mahigit 50 na pag-atake ang binaril mula sa tatlong warship patungo sa Royal City. Ang Royal City ay matatagpuan sa isang universe world. Noong nakaraan, ang Great Evolution Pass ay bumagsak dito at nabasag ito sa ilang mga fragment. Bagamat ang mga pira-pirasong ito ay dali-daling pinagsama-samang muli, ang lungsod ay hindi nakahanga-hanga gaya ng dati. Ang mga pag-atake mula sa mga warship ng tatlong Special Operations Squad na ito ay umulan sa Black Ink Nest sa Royal City. Ang bawat pag-atake ay katumbas ng isang all-out strike ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Ang isa o dalawang ganoong pag-atake ay maaaring hindi makaabala sa Territory Lords, ngunit ang 50 sabay-sabay ay sapat na nakakatakot. Sa pangunguna ni Chekong, lahat ng 6 na natitirang Territory Lords ay sabay-sabay na kumilos. Sa paglabas ng makapal na Black Ink Strength, nagawa nilang harangin ang lahat ng pag-atake. Gayunpaman, ang mga tao sa mga barkong pandigma ay hindi huminto sa isang volley. Bagamat ilang dosenang mid-grade Black Ink Nests at isang high-grade Black Ink Nest ang matatagpuan sa parehong lungsod, dahil sa kanilang napakalaking laki ay nagkalat sila ng medyo malayo sa isa't isa. Sa makatuwid, ang 6 na Territory Lord na ito ay kailangang protektahan ang isang malawak na lugar. Sinamantala ito ng mga tao at pinahiwa-hiwalay ang kanilang mga pag-atake sa pinakamalawak na hanay na posible, na pinilit ang mga Territory Lord na lumipat sa iba't ibang bahagi ng Royal City upang ipagtanggol laban sa kanila. Ilang sandali matapos magsimula ang labanan, galit na galit si Chekong at umungal. Masungit. Bagamat ang mga Territory Lord na ito ay nakapagtulungan at naharang ang lahat ng mga pag-atake mula sa mga warships upang matiyak na ang Royal City ay nanatiling hindi nasaktan, hindi nila ito maaaring patuloy na gawin ito magpakailanman. Ngayon, parang sila ang mga puppet na hinihila ng mga warship na ito. Maaaring idikta ng humans kung aling direksyon ang kanilang pupuntahan at anumang bahagyang kapabayaan ay maaaring maging sanhi ng pagkawasak ng isang Black Ink Nest o dalawa. Walang kahit isang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa mga warship na ito, ngunit ang humans ay may lakas ng loob na maging napakawalang ingat. Kaya naman nagalit si Chekong. Nakatitig sa mga barkong pandigma, kinusat niya ang kanyang mga mata at nagutos. Patayin sila. Lahat ng Territory Lords na ito ay pare-parehong nagalit, kaya sa sandaling nagbigay ng utos si Chekong, 3 Territory Lords ang sumugod patungo sa mga warships habang nilalabanan ang mga pag-atake. Nang makita iyon, si Chai Fang, na nakasakay sa Old Turtles warship, ay humungal. Magkalat. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang ilabas at i-pin down ang nagtatanggol na Territory Lords, hindi nakikibahagi sa isang buhay at kamatayang labanan sa kanila. Sa alinmang larangan ng digmaan, ang mga Special Operations Squad na ito ay maaaring makipaglaban sa mga Territory Lords na ito. Gayunpaman, ang lugar na ito ay masyadong malapit sa Black Ink Nests kung saan ang Territory Lords ay maaaring kumuha ng lakas, na nag-iiwan sa mga elite squad na ito sa isang malubhang kawalan. Maaari lamang nilang subukan na magtiyaga hanggat maaari habang nilalabanan ang mga pag-atake ng Territory Lords. Kasunod ng utos ni Chai Fang, naghiwa-hiwalay ang mga barkong pandigma sa 3 magkakaibang direksyon. Nang walang anumang pangangailangan para sa talakayan, ang 3 Territory Lords ay pumili ng isang warship at humabol. Habang umaalon ang Black Ink Strength, ang malalakas na secret techniques ay inihagis sa mga warship. 3 Territory Lords na lang ang natitira. Kudlit, si Yang Kai ay binibigyang pansin ng mabuti ang Royal City. Nang makita kung ano ang nangyayari, alam niyang ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makakilos siya. Maliban na lang kung nabaliw ang Black Ink Clansmen, palaging may natitira pang Territory Lords para protektahan ang Royal City kahit gaano pa sila pinned at tinutuya. Sa madaling salita, kinailangan ni Yang Kai na lusutan ang kanilang pagharang para sirain ang Black Ink Nests. Ito ay isang bagay lamang kung gaano karaming mga Black Ink Nest ang maaari niyang sirain. Hindi may kakaila na hindi siya katapat ng 3 Territory Lord na ito. Gayunpaman, ang Special Operations Squads ay maaaring hindi makapagtiyaga ng matagal. Kapag nangyari iyon, ang lahat ng kanilang pagsisikap sa ngayon ay mapapawi.
Mayroon pa ring 5 8th grade Heaven Opening Realm Master sa Great Evolution Pass, ngunit malamang na hindi sila makaalis. Kung maaari silang gumavo ng isang hakbang, ginawa na nila ito sa halip na hayaan ang mga Special Operations Squad na ito na maglunsad ng pag-atake sa Royal City. Bagamat magiging mahirap na makamit ang kanyang layunin, dumating ang mga bagay sa punto kung saan walang ibang pagpipilian si Yang Kai kundi kumilos. Inaasahan lang niya na may iba pang kaayusan si Xiang Shan na dapat sundin. Nang makapagdesisyon si Yang Kai, huminto si Yang Kai sa pagtatago ng lakas habang tinatangay niya ang kanyang Asher Dragon Spear sa kanyang mga kalaban. Kalahati ng Black Ink Clansmen na nakipag-ugnayan sa kanya ay agad na pinatay. Hindi nag-abala si Yang Kai na patayin ang iba at sa halip, minanipula niya ang Space Principles para makarating sa Royal City sa isang kisap mata. Sa kasalukuyan, nag-hover siya sa isang lugar malapit sa 3 napakalaking mid-grade Black Ink Nests. Hindi siya dumiretso sa high-grade Black Ink Nest, kahit na iyon ang magiging ideal na target. Kung kaya niyang sirain muna ang high-grade Black Ink Nest, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay magagawang patayin ang Royal Lord dahil sa kanilang kasalukuyang mga kondisyon. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Chekong na pinoprotektahan ang high-grade Black Ink Nest at hindi lumayo rito mula sa simula ng labanan. Sa makatuwid, maaaring hindi makamit ni Yang Kai ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pag-target sa high-grade Black Ink Nest. Sa kabilang banda, napakaraming mid-grade Black Ink Nests na naiwan ng hindi protektado. Pinlano niyang samantalahin ang katotohanan na ang mga Territory Lords ay masyadong manipis sa sandaling ito. Sa sandaling lumitaw si Yang Kai, si Chekong at ang iba pang 2 Territory Lords ay natigilan. Walang sino man sa kanila ang maaaring umasa na ang isang tao ay nakapasok sa Royal City ng ganoon kadali. Higit sa lahat, hindi nila naramdaman ang presensya ng tao bago ang kanyang hitsura. Ang Territory Lord na pinakamalapit kay Yang Kai ay agad na sumugod sa kanya at tumahol. Huwag kang manggahas. Tiyak, walang bagay sa mundo na hindi maglakas loob na gawin ni Yang Kai. Ang alitan ng dugo sa pagitan ng 2 lahi ay hindi malulutas. Ang mga tao ay naghahanda ng maraming taon, at determinado silang makamit ang kanilang layunin. Tiyak na hindi magiging madali si Yang Kai sa kanyang mga kalaban sa puntong ito. Sa susunod na sandali, winalis niya ang kanyang Asher Dragon Spear habang ang kanyang World Force ay dumaan dito. Habang hawak niya ang sandata, 3 Black Ink Nest ang naputol at bumagsak sa lupa. Ang Territory Lord na naniningil kay Yang Kai ay nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala at bago pa makakilos ang tao, itinulak niya ang kanyang palad. Ang kanyang Black Ink Strength ay nabuo sa isang napakalaking palad na bumalot kay Yang Kai. Sa kabilang banda, sa isang lugar sa larangan ng digmaan, sa sandaling gumuho ang Black Ink Nests, isang Territory Lord na nakikipag-usap sa isang 8th Grade Division Commander ay napagtanto na ang kanyang aura ay bumagsak. Sa pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib, lumingon siya upang tingnan ang Royal City at nakita ang kanyang Black Ink Nest na bumagsak sa lupa. Lumubog ang kanyang puso. Sa tulong ng Black Ink Nest, maaari niyang harapin ang 8th Grade Master na ito, at walang panig ang makakakuha ng mapagpasyang kalamangan. Kung mayroon man, siya ay nasa isang bahagyang mas kapaki-pakinabang na posisyon. Ngayon na ang kanyang Black Ink Nest ay nawasak na, ang kanyang lakas ay bumagsak sa kanyang karaniwang antas. Karaniwang hindi ito mahalaga dahil hindi ito masyadong nakaapekto sa kanya. Gayunpaman, siya ay nasa isang buhay at kamatayang labanan, at ang biglaang pagbaba ng kapangyarihan ay maaaring magdulot ng kanyang buhay. Ang 8th Grade Heaven Opening Realm Master na ito ay isang bihasang mandirigma, kaya tiyak na hindi niya hahayaang mawala ang ganoong pagkakataon sa kaniyang mga daliri. Agad siyang nagpatawag at naghagis ng Evil Purging Divine Spear sa kanyang kalaban. Habang sumasabog ang Purifying Light, ang Territory Lord ay nataranta. Sa kabutihang palad, naging mapagbantay siya laban sa artifact na ito, kaya sa sandaling ipinatawag ito ng kabilang partido, mabilis siyang umatras. Gayunpaman, tila sinusunog ng Purifying Light ang kanyang katawan, na naging sanhi ng pagkawala ng marami sa kanyang Black Ink Strength. Bagamat hindi kayang pilayin ng Evil Purging Divine Spear ang Territory Lord, naapektuhan nito ang kanyang lakas at kadaliyang kumilos. Ipinatawag ng walang humpay na 8th Grade Heaven Opening Realm Master ang kanyang Divine Manifestation sa sandaling iyon at nilamon ang Territory Lord dito, dahilan upang mapaungol ang huli sa sakit habang ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang mga sugat. Higit pa rito, sa malawak na larangan ng digmaan, isang katulad na eksena ang naglalaro sa 2 pang lokasyon. Matapos sirain ang 3 mid-grade Black Ink Nests, naapektuhan ang lakas ng kaukulang Territory Lords. Sinamantala ng 8th Grade Masters na humarap sa kanila ang pagkakataong supilan ang kanilang mga kalaban.
Sa Royal City, matatag pa rin na binantayan ni Chekong ang high-grade Black Ink Nest, hindi nangangahas na lumayo rito. Habang pinapanood niya si Yang Kai na sinusupil ng isang territory lord, nakahinga siya ng maluwag. Ang mga galaw ng 7th grade human na ito ay masyadong mailap. Gayunpaman, ang tanging hangarin ng mga tao na maaari silang umasa sa nag-iisang taong ito upang sirain ang kanilang mga Black Ink Nests. Paano dapat gumawa ng eksena ang isang mahinang 7th grade cultivator sa harap ng tatlong territory lords? Bagamat matalino siyang hindi ay target ang high-grade Black Ink Nest, wala na siyang magagawa pa. Kudlit. Habang iniisip iyon ni Chekong, bigla siyang nakaramdam ng malakas na aura na nagmumula sa lugar kung saan nawala ang 7th grade Heaven Opening Realm Master kasabay ng matinding pressure. Napansin din ito ng dalawa pang territory lords at ibinaling nila ang kanilang mga tingin sa direksyon na iyon na may tame time na ekspresyon. Sa susunod na sandali, isang mataas na tunog na dragon roar ang umalangaw-ngaw sa kawalan. Mula sa makapal na ulap ng kadiliman, isang gintong liwanag ang bumungad. Isang napakalaking dragon head ang bumangon, ang mga gininto ang mata nito ay nagliliyab na parang dalawang great suns, na naglalabas ng isang kahangahangang aura. Isang dragon. Bulalas ni Chekong. Sa Black Ink Battlefield, karamihan sa mga Black Ink clansmen sa iba't ibang sinehan ay hindi pa nakakita ng miyembro ng Dragon Clan. Gayunpaman, ito ay ibang kaso sa Great Evolution Theater. Ilang oras pagkatapos nilang unang sakupin ang Great Evolution Pass, naglunsad sila ng pag-atake sa No Return Pass. Sa makatuwid, ang veteranong Black Ink Clan Master sa Great Evolution Theater ay pamilyar sa Dragon Clan. Nakipagpalitan pa sila ng mga galaw sa Dragons at Phoenix sa labas ng No Return Pass. Nang walang anumang sorpresa, sila ay natalo at napilitang tumakas para sa kanilang buhay. Walang masyadong Dragons at Phoenix sa No Return Pass, ngunit ang bawat isa sa kanila ay napakalakas. Naramdaman pa ng Black Ink clansmen na mas mahirap pakitunguhan ang mga nilalang na iyon kaysa sa mga tao. Nakipag-away si Chekong sa isang sinaunang dragon noon at humanga siya sa kapangyarihan ng kabilang partido pati na rin sa paglaban ng kabilang panig sa Black Ink strength. Ang ulo ng dragon na bumangon mula sa kadiliman ay napakalaki. Ipinagpalagay ni Chekong na ang dragon ay kasing laki ng sinaunang dragon na kanyang nakalaban noong nakaraan. Higit pa rito, ang dragon pressure na nagmumula sa nilalang na ito ay masyadong matindi para sa isang Grand Dragon lamang. Walang duda na ang individual na ito ay isang Ancient Dragon. Nang mapagtanto ang tunay na lakas ng kabilang partido, nabaluktot ang ekspresyon ni Chekong habang umuungal. Pigilan mo siya. Napagtanto ng iba pang dalawang territory lords na nasa critical din silang sitwasyon. Noong una ay inakala nila na ang umatake ay isang 7th grade human lamang, kaya nahuli sila ng tuluyan nang mag-transform siya bilang isang ancient dragon. Habang ang dragon pressure ay tumagos sa hangin, ang kadiliman ay nagkalat at isang napakalaking figure ang dumating sa paningin ng territory lords. Ito ay isang kahangahangang nilalang kahit na ang kanyang mahabang katawan ay nakapulupot sa kanyang sarili. Sumakay ang dalawang territory lords patungo sa ancient dragon habang inihagis nila ang kanilang secret techniques. Inangat ni Yang Kai ang kanyang ulo at umungol sa langit. Ang Golden Dragon Scale sa kanyang dragon form ay nagbigay ng nakakasilaw na ningning habang ang isang torrent ng dragon breath ay pinakawalan mula sa kanyang higanting mo para pigilan ang mga territory lords sa paglapit. Kasabay nito, winalis niya ang kanyang dragon tail. Hong Long Long. Sa isang mahusay na sweep, mahigit 10 Black Ink Nest sa paligid ng napakalaking figure ni Yang Kai ay nabasag na parang dayami sa gitna ng bagyo, at iyon ay simula pa lamang. Hawak ang napakalaking Asher Dragon Spear sa kanyang Dragon Claws, nagpakawala si Yang Kai ng isa pang sweep sa kanyang harapan, na pinutol ang mas maraming Black Ink Nests. Agad na nagulo ang Royal City dahil ang nasirang Universe World na kinatitirikan nito ay nasa panganib na gumuho anumang oras. Nanlaki ang mga mata ng tatlong territory lord sa galit. Anuman, tumanggi pa rin si Chekong na lumayo sa high-grade Black Ink Nest. Makakapagcast lang siya ng malalakas na secret techniques mula sa malayo. Sa pagtama, nasuri-suri si Yang Kai habang ang kanyang dragon scales ay nabasag at nagkalat ang kanyang dragon blood. Kahit na ang kanyang napakalaking dragon form ay nananakot at nakakatakot, mayroon itong mga pagkukulang. Para sa isa, ang pag-iwas sa mga pag-atake ay halos imposible. Ang iba pang dalawang territory lords ay tiniis ang dragon breath at nagpakita sa magkabilang panig ni Yang Kai. Napaungol sila habang lumalawak ang kanilang mga figure. Gamit ang kanilang Black Ink strength, nag-transform sila sa 10,000 meter tall figure at hinawakan ang dragon horns ni Yang Kai. Sa pamamagitan ng kanilang buong lakas, kahit papaano ay nagawa nilang ibalik ang 70,000 metrong dragon form ni Yang Kai.
Marshall Pick, Kabanata 5365. Lumabas sa pag-iisa si Fang Ying. Habang ginagawa ng dalawang territory lords ang lahat ng kanilang makakaya para itaboy si Yang Kai, paulit-ulit silang nilaslas ni Yang Kai gamit ang kanyang Dragon Claws. Gayunpaman, ang dalawang territory lords ay hindi nang ahas na palayain siya at determinadong kalagkarin siya palabas ng Royal City. Kung tutusin, kung makikipagdigma sila dito, marami pang Black Ink Nests ang masisira anuman ang resulta. Kung hindi nila sinasadyang hayaan ang tao na makapinsala o masira ang Black Ink Nest ng Royal Lord, sila ay hahatulan bilang ang pinakadakilang makasalanan sa mga talaan ng kasaysayan ng Black Ink Clan. Sa sandaling itinapon si Yang Kai, ang dalawang territory lords, na nagbagong anyo sa 10,000 metrong taas gamit ang kanilang Black Ink Strength, ay lumiit ng husto ng hindi mabilang na mga sugat ang lumitaw sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, hindi sila umatras. Pinalakas ang kanilang Black Ink Strength para muling lumawak ang kanilang katawan, hinabol nila si Yang Kai. Hindi nila mabigyan ng pagkakataon ang miyembro ng Dragon Clan na ito na huminga. Kung hindi, mas maraming Black Ink Nests ang masisira. Sa isang hininga lang, nagawang sirain ng dragon na ito ang halos 20 mid-grade Black Ink Nests, ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang pagkawala. Kung wala ang kanilang Black Ink Nests upang bigyan sila ng kapangyarihan, ang ilang 20 territory lords ay makakakita ng matinding pagbaba ng lakas na sapat na upang maapektuhan ang resulta ng buong digmaan. Ang dalawang territory lords ay nanginginig pa rin sa pagkabigla, ngunit determinado silang patayin si Yang Kai sa anumang paraan. Samantala, matatag pa ring binabantayan ni Chekong ang high-grade Black Ink Nest. Habang nakatitig kay Yang Kai na may hinanakit, binigyang pansin niya ang paligid. Ang mga tao ba ay may iba pang mga nakatagong kamay upang laruin? Wala siyang ideya. Ang isang dragon ay hindi kailanman lumitaw sa alinmang theater, ngunit may isa na ngayon na sumali sa labanan. Dahil sa hindi pa naganap na sitwasyon, hindi nakakagulat kung ang mga tao ay mayroon pa ring ibang mga pagsasaayos. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chekong na siya ay nasa mga pin at karayom. Siya na lang ang natitirang territory lord na nagbabantay sa Royal City ngayon habang 5 kilalang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi pa rin nagpapakita ng kanilang sarili. Maaaring sabihin na ang Black Ink Clan ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Napansin ng Royal Lord at ng 9th grade Black Ink Disciple ang anomalya sa Royal City at ngayon ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang iwaksi ang kanilang mga kalaban at bumalik. Gayunpaman, ang Old Ancestor at ang 6 na 8th grade Division Commander ay determinado na pigilan ang dalawang ito, kaya sa sandaling ito, ang Royal Lord at 9th grade Black Ink Disciple ay hindi nagawang alisin ang mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Chekong na walang anomalya sa posterin ng Great Evolution Pass, na nagbigay daan sa kanya na bahagyang mapalagay ang kanyang isip. Tila ang 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters na iyon ay hindi nakaalis sa Great Evolution Pass. Kung hindi, matagal na silang gumawa ng hakbang dahil sa kasalukuyang kalagayan ng digmaan. Sa kabilang banda, kahit na tumaas ng husto ang kapangyarihan ni Yang Kai pagkatapos niyang mag-transform sa kanyang Ancient Dragon form, nahirapan pa rin siyang makitungo sa dalawang territory lords. Higit pa rito, ang mga territory lord na ito ay tinalikuran ang lahat ng pag-iisip ng pag-atres at determinadong patayin siya sa lalong madaling panahon, kaya't sila ay lumabas ng todo habang baliw ding kumukuha ng enerhiya mula sa kanilang mga Black Ink Nests, na nagbibigay sa kanila ng matinding lakas. Bilang isang Ancient Dragon na 70,000 metro ang haba, maaaring gumamit si Yang Kai ng kapangyarihan na katumbas ng isang veteranong 8th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit nahirapan pa rin siyang labanan ang dalawang territory lords ng sabay-sabay. Ang kanyang Dragon Scales ay patuloy na sumasabog at ang kanyang Dragon Blood ay bumulwak mula sa kanyang mga sugat. Nasa sobrang sakit siya na tuloy-tuloy ang pag-ungol niya. Sa kabila ng mukhang bagbog, si Yang Kai ay hindi pa nakakaranas ng anumang kritikal na sugat. Ang mga miyembro ng Dragon Clan ay may makapal na balat at malakas na laman, at si Yang Kai ay walang pagbubukod. Habang lumilipas ang panahon, lalo siyang nababalisa. Kung hindi niya malalampasan ang blockade ng territory lords na ito, hindi niya magagawang gumawa ng kaguluhan sa Royal City. Kung hindi niya kayang sirain ang mga Black Ink Nest na iyon, hindi niya maaaring putulin ang mga pinagmumulan ng mga kapangyarihan ng territory lords na iyon. Iyon ay maglalagay sa mga tao sa isang hindi magandang posisyon sa larangan ng digmaan. Higit pa rito, naramdaman na niya na mayroong higit sa isang 8th grade Division Commander na nasawi. Ito ay lubhang mapanganib sa larangang ito ng digmaan, at sa ilang mga territory lords na bumagsak na, walang paraan na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay mananatiling hindi nasaktan. Wala pa ring paggalaw mula sa Great Evolution Pass.
Tulad ng inaasahan ni Yang Kai, ang natitirang 5 8th grade masters ay tila hindi nagpakita ng mga senyales ng pagkilos. Tila hindi nila nagawang umalis sa pass. Sa katunayan, ang 5 8th grade masters na nanatili pa rin sa pass ay nakatuon ng mabuti sa labanan. Hindi naman sa ayaw nilang magbigay ng tulong, ngunit hindi nila ito nagawa. Ang Great Evolution Pass ay isang napakalaking mobile palace artifact. Dati, kinailangan ang pinagsamang kapangyarihan ng Old Ancestor at 30 8th grade Heaven Opening Realm Masters para lang ilipat ang artifact na ito sa lugar na ito. Sa napakaraming makapangyarihang masters lamang sila makakapagbigay ng kinakailangang world force para epektibong makapagmaneho ng Great Evolution Pass. Ngayon, ang Old Ancestor at ang karamihan sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay sumali sa labanan, naiwan lamang ang 5 8th grade masters upang kontrolin ang core. Masasabing ang 5 ito ay naging isa sa ubod na ito. Maliban kung bumalik ang Old Ancestor upang pumalit, hindi sila makakaalis. Kung gagawa sila ng padalos-dalos na paglipat ngayon, hindi lang ang buhay nila ang malalagay sa panganib, kundi ang core ay maaaring sumabog din. Kung nangyari iyon, ang buong Great Evolution Pass ay babagsak, at ang libo-libong sundalo na nanatili sa likod upang tao ang mga pader ay mamamatay. Dahil sa mga pangyayari, ang 5 8th grade masters na ito ay hindi mangangahas na maging mapusok. Sa makatuwid, hindi sila direktang makasali sa labanan. Nakulong sa matinding laban, itinago ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear. Bagamat ang dambuhalang Asher Dragon Spear ay lubhang mapanira, isa na siyang napakalaking ancient dragon ngayon, kaya nakaramdam siya ng torpe gamit ang gayong sandata. Sa katunayan, mas madali para sa kanya na gamitin na lang ang kanyang Dragon Claws. Ang 10,000 metrong figure na ito ng Territory Lords ay natatakpan ng mga sugat, at sila ay lumiliit paminsan-minsan. Gayunpaman, maaari silang palaging makakuha ng mas maraming enerhiya mula sa kanilang mga Black Ink Nests upang matiyak na nanatili sila sa pinakamataas na lakas. Si Yang Kai ay gumawa ng ilang mga pagtatangka upang basagin ang kanilang pagkubkob at pagsalakay patungo sa Royal City, ngunit ang mga Territory Lord na ito ay palaging pipigilan siya. Halos nasa deadlock sila ngayon. Sa ganoong sitwasyon, si Yang Kai ay walang trump card. Gayunpaman, kahit na ginamit niya ito, hindi siya sigurado kung papayagan siya nitong maabot ang Royal City. Sa makatuwid, siya ay nag-aalangan. Ang 3 Territory Lords na naakit palayon ng Special Operations Squads ngayon ay nagpakita ng intensyon na bumalik sa Royal City. Bagamat sapat silang makapangyarihan upang sugpuin ang mga elite squad na ito, mahirap para sa kanila na patayin si Chai Fang at ang iba pa sa maikling pagkakasunod-sunod. Napagtanto ang mga intensyon ng Territory Lords, tiyak na hindi sila pababayaan ni Chai Fang at ng iba pa. Noong una ay sinusubukan nilang ilayo ang Territory Lords, ngunit sa sandaling ito, nagkusa sila para pukawin sila at pigilan silang bumalik sa Royal City. Sa sinabi nito, hindi nila nahawakan ang mga ito ng matagal. Kung ang mga Territory Lord na ito ay determinadong umalis, hindi sila mapipigilan ni Chai Fang at ng iba pa dahil hindi sila sapat na makapangyarihan. Dahil dito, nagpasya si Yang Kai na hindi na siya makapaghintay. May pag-asa pa rin kung gagawa siya ng hakbang ngayon, ngunit kung magtatagal ang sitwasyong ito, mawawala ang pagsisikap ng lahat kapag bumalik ang 3 Territory Lord sa Royal City. Sa pag-iisip nito, naghanda si Yang Kai na gamitin ang kanyang trump card. Noon lang, narinig ang mahinang dragon roar na nagmumula sa Great Evolution Pass. Nagulat si Yang Kai at tumalikod upang tingnan ang Great Evolution Pass, para lamang makita ang isang sinag ng liwanag na umaarangkada mula sa direksyong iyon. Ang sinag ng liwanag ay nagawang lumipat sa 1,000,000 kilometro sa isang kisap mata. Nang makita ang pamilyar na aura, natuwa si Yang Kai. Ang narinig niya ay hindi totoong dragon roar, kundi isang sword roar. Isang payat na figure ang nakitang bumaril sa Great Evolution Pass na may hawak na espada. Habang umaalon-alon ang mga ilaw ng espada, ang hindi mabilang na mga alon ng espada ay nabuo sa isang napakalaking sword dragon. Ang kahangahangang sword dragon ay bumaril sa kawalan at mabilis na nakarating malapit sa Yang Kai sa susunod na sandali. Ito ay ang Myriad Swords Dragon, na kung saan ay ang divine manifestation ni Feng Ying. Noong unang makatagpo ni Yang Kai si Feng Ying noong mga nakaraang taon, ginamit niya ang divine manifestation na ito para pumatay ng maliit na hukbo ng mga kaaway. Isa itong divine manifestation na nilinang niya sa loob ng libu-libong taon at mas mapanire kaysa sa karamihan ng mga divine manifestations ng high-grade Heaven Opening Realm Masters. Noong panahong iyon, si Feng Ying ay isang 7th grade master pa lang, ngunit ngayon, nakalusot na siya sa 8th grade. Tila, kakalabas lang niya ng pag-iisa.
Walang ideya si Yang Kai kung kailan siya huminto sa paglilinang sa retreat o nang umakyat siya sa 8th grade, ngunit dumating siya sa tamang oras. Noong sila ay nakatalaga sa Blue Sky Pass, napakalakas na ni Feng Ying. Natural lang ito dahil siya ang pinakamalapit na makapasok sa 8th grade Heaven Opening Realm sa buong Blue Sky Pass noong panahong iyon. Bagamat maraming 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa bawat grade pass, bihira ang sinuman sa kanila na humawak ng titulong pinakamalakas sa ibaba ng 8th grade. Bago dumating si Yang Kai, walang alinlangan na si Feng Ying ang pinakamakapangyarihang 7th grade Heaven Opening Realm Master sa Blue Sky Pass. Siyempre, si Xiang Shan ay hindi kasama sa mga ranggo na ito dahil siya ay sa una ay isang 8th grade master na nagkaroon ng kanyang cultivation regress matapos na ay plot laban sa Black Ink Clan. Malaki ang pag-asa ng 8th grade Division Commanders sa Blue Sky Pass para kay Feng Ying, ngunit hindi ito naging maayos pagdating sa kanyang pag-akyat. Ito ay 200 taon na mula nang magsimula siyang magtanim sa isang pag-iisa. Bago lumabas ang Great Evolution Pass, nakipag-check-in si Yang Kai sa kanya at napagtanto na hindi pa rin nagpapakita ng mga senyales ng paglusog si Feng Ying. Nagtanim siya ng husto sa nakalipas na 200 taon, at sa sandaling ito, para siyang paro-paro na nakalaya mula sa mga chrysalis nito. Ang Myriad Swords Dragon ay parang isang hindi malalampasan na Grand Dragon. Ang kahangahangang Sword Dragon ay nagpalaki ng kanyang mga panga at direktang nilamon ang isang Territory Lord. Habang ang Sword Chi ay tumagos sa kawalan, ang Sword Dragon ay umindayog ng husto. Marahas na palitan ng galaw ang mararamdaman na nagmumula sa loob ng Sword Dragon, ngunit nanatiling buo ang Divine Manifestation at siniguro na hindi makakawala ang Territory Lord. Tuwang-tuwa si Yang Kai nang makita iyon. Si Feng Ying ay makapangyarihan pa rin gaya ng dati. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umakyat sa 8th grade, nagawa na niyang pigilan ang isang Territory Lord na kumukuha ng lakas mula sa kanyang Black Ink Nest. Walang ideya si Yang Kai kung ano ang kahihinatnan ng labanan, ngunit ang pinakamabigat na isyo para sa kanya ay nalutas na. Dahil ang isa sa dalawang Territory Lord na humaharang sa kanya ay napigilan, isa na lang ang natitira ngayon. Pinalawak ni Yang Kai ang kanyang bibig at nagpakawalan ng nakakabinging dagandong bago kumamo sa Territory Lord na nasa harapan niya. Sa paglabas ng kanyang matinding pisikal na lakas, nasugatan ang 10,000 metrong figure ng Territory Lord, na nabuo mula sa Black Ink Strength. Ang buhay o kamatayan ng kabilang partido ay walang pakialam kay Yang Kai dahil siya ay direktang bumalik sa kanyang human form. Pagkatapos, sinubukan niyang lampasan ang Territory Lord at magtungo sa Royal City. Ang Territory Lord ay may matatag na pangangatawan bagaman, at kahit na siya ay nasugatan, siya ay may kakayahan pa rin sa pakikipaglaban. Napagtanto ang intensyon ni Yang Kai, umungal siya at ibinato ang kanyang kamao patungo sa tao. Si Yang Kai, na handang manipulahin ang Space Principles at umalis, ay bahagyang sumure-shure. Ang Void ay nabalisa sa suntok ng Territory Lord, kaya hindi niya nagamit ang instantaneous movement sa ngayon. Isang galit na si Yang Kai ang lumingon habang ang isang Great Sun at Full Moon ay tumalon mula sa kanyang likuran. Ang araw at ang buwan ay kumikinang ng napakatalino habang ang mga time principles at space principles ay umaalon-alon. Ang araw at ang buwan ay umikot at nabuo sa isang kaleidoscope na pagkatapos ay bumaril patungo sa Territory Lord. Ang isang kamangha-manghang kapangyarihan ay tila nakakagambala sa parehong oras at espasyo sa nakapaligid na rehiyon. Ito ay ang Sun and Moon Divine Will. Ang Sun and Moon Divine Will ay isang secret technique na binuo ni Yang Kai. Gayunpaman, kumpara sa kanyang medyo simple na Golden Crow Casting Sun Divine Manifestation, ang malalim na space-time strength ang naging batayan ng Sun and Moon Divine Will, na ginagawa itong mas malakas. Noong nasa 6th grade Heaven Opening Realm pa si Yang Kai, ginamit niya ang secret technique na ito para seryosong sugatan ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. At sa 7th grade, ginamit na niya ang pag-ataking ito para makapinsala sa higit sa isang Territory Lord. Ito ay isang nakakatakot na secret technique na maaaring gamitin laban sa mga masters na mas makapangyarihan kaysa kay Yang Kai dahil ang space-time strength na nagliliwanag mula rito ay maaaring makaimpluwensya sa mga pandama at pangunawa ng mga kaaway. Sa katunayan, matagal nang hindi ginamit ni Yang Kai ang secret technique na ito. Habang lumalakas ang kanyang lakas, bihira ang sinumang kalaban na maaaring pilitin siyang ilabas ang trump card na ito. Nang i-activate niya ang Sun and Moon Divine Will sa pagkakataong ito, napagtanto niyang iba ito sa dati. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang secret technique na ito ay naging mas malakas at ang space-time strength na nagmula rito ay tila mas kumpleto kahit papaano. Martial Pick, Kabanata 5366. Ipinatawag si Huang Xiniyang. Sa sandaling iyon,
Isang realisasyon ang bumungad kay Yang Kai. Kai, ganito dapat ang hitsura ng totoong space-time strength. Kudlit. Ang dahilan ng naturang pagbabago ay higit sa lahat ay dahil sa kanyang karanasan sa No Return Pass. Sa kanyang paglalakbay sa No Return Pass, ang kanyang Dragon Vein ay bumuti ng husto. Mula sa isang Grand Dragon, siya ay lumaki sa isang 70,000 metrong Ancient Dragon, na isang nakakagulat na pagtaas. Sa pagpino sa kanyang bloodline ay dumating ang improvement sa kanyang bloodline talent, at ang bloodline talent ng Dragon Clan ay ang Dao of Time. Bago pumasok si Yang Kai sa Dragon Pool, napino niya ang maraming Space Dao Essence sa Phoenix Nest ni Suyan, na nagpahusay sa kanyang karunungan sa Dao of Space. Ang kanyang pangunawa sa Dao of Time at Dao of Space ay lumago ng malaki, kaya naman ang kanyang space-time strength, na nag-evolve mula sa dalawang Grand Daos, ay naging mas malakas. Naramdaman pa niya na kung mapapabuti niya ang kanyang karunungan sa Dao of Time upang maging kapantay ng kanyang mastery sa Dao of Space, ang kanyang space-time strength ay aabot sa isang bagong antas. Kung ano ang magiging pagbabago, hindi siya sigurado. Anuman, pinahintulutan siya nitong makakita ng landas pasulong. Gayunpaman, hindi madaling dalhin ang kanyang Dao of Time sa parehong antas ng Dao of Space. Si Yang Kai ay nililinang ang Dao of Space sa loob ng maraming siglo, at siya ay napakagaling dito. Gayunpaman, ayon sa kanyang sariling klasifikasyon, naabot lamang niya ang 8th level, transcending the mundane. Ang kanyang Dao of Time ay una nang natigil sa 6th level, going beyond the ordinary to reach the extraordinary. Gayunpaman, ang kanyang karanasan sa Dragon Pool ay nakatulong sa kanya na maabot ang 7th level, standing above all others within sight. Sa madaling salita, ang kanyang karunungan sa Dao of Time ay isang antas pa rin sa ibaba ng kanyang Dao of Space. Kung hindi siya makatagpo ng ilang espesyal na pagkakataon, kailangan niyang magsumikap pa upang mapabuti ang kanyang Dragon Vein para palakasin ang kanyang karunungan sa Dao of Time. Ang lahat ng mga kaisipang ito ay nanatili lamang sa kanyang isipan sa ilang sandali. Sa ngayon, hindi ito ang oras upang pag-isipan ang mga ito. Sa ganoong sitwasyon, kailangan niyang pumasok sa Royal City sa lalong madaling panahon at sirain ang Black Ink Nests. Ang Sun and Moon Divine Will ay umangkas patungo sa Territory Lord, na naging dahilan upang maging matamlay ang isip at katawan ng huli. Nang sa wakas ay natauhan na siya, huli na ang lahat para makaiwas siya. Umungol ang Territory Lord habang ang makapal na Black Ink Strength ay namumuo sa kanyang katawan. Lumawak ng husto ang kanyang figure habang namamaga ang kanyang mga kalamnan. Sa halip na umatras, bumangga pa talaga siya sa Sun and Moon Divine Will. Ang langit at lupa ay tila gumuho sa sandaling iyon habang ang hindi mabilang na mga bitek ay nabuo sa kawalan. Bumulusok ng husto ang aura ng Territory Lord, ngunit nakaligtas pa rin siya. Bagamat napakalakas ng Sun and Moon Divine Will, hindi ito sapat para pumatay ng isang Territory Lord. Napapaligiran ng hindi mabilang na Void Cracks, nagalit ang Territory Lord. Habang tumutulo pa rin ang dugo sa kanyang katawan, nagbago siya patungo kay Yang Kai. Si Yang Kai, na lumilipad patungo sa Royal City, ay agad na napansin ang kahangahangang aura ng kabilang partido at Black Ink Strength na lumalapit sa kanya. Ito ay maliwanag na ang Territory Lord ay naghahanda na gumamit ng isang nakamamatay na secret technique. Walang pag-aalinlangan, naglabas si Yang Kai ng isang kumikinang na balahibo mula sa kanyang space ring at inihagis ito sa kalaban sa likod niya. Kasabay nito, sumigaw siya ng, "Pakinggan mo ako, si Niyang." Ang balahibo ay bumaril patungo sa Territory Lord, at sa kanyang paglalakbay, ito ay kumikislap at nag-transform sa isang maganda at marilag na ibon. Ang galit na si Huang Xiniyang ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin habang siya ay pamitik. Mabahong brat. Naging boring ang buhay para sa kanya na natigil sa No Return Pass. Bagamat maraming tao ang dadaan sa No Return Pass at pupunta sa iba't ibang Great Passes, ang Phoenix Clan ay malayo at sa makatuwid ay hindi madaling makipag-ugnayan sa kanila. Higit pa rito, ang kanilang mga ninuno ay gumawa ng Bloodline Great Oath sa nakaraan na maliban kung ang kanilang lahi ay nasa panganib na mapuksa, hindi sila makakaalis sa No Return Pass. Sa makatuwid, si Huang Xiniyang ay nanatili sa No Return Pass mula ng ipanganak. Bagamat malawak ang Great Pass, para pa rin itong kulungan sa kanya. Siya ay sawa na sa kanyang hindi nagbabagong buhay at nagnanais na lumabas at tingnan ang kagandahan ng 3,000 mundo. Nang dumating si Yang Kai sa No Return Pass noon, nakakita siya ng pagkakataon. Ang tao na ito ay may aura ng isang dragon, kaya't wala siyang pakialam na makipag-ugnayan sa kanya. Sa pamamagitan ng paggamit ng taya bilang dahilan, binigyan niya siya ng isa sa kanyang mga balahibo. Sa katotohanan, ang balahibo ay naglalaman ng isang uri ng soul clone.
Pinaghihigpitan ng Great Oath, si Huang Xiniyang ay hindi nakaalis sa No Return Pass, ngunit ang paghihigpit na iyon ay hindi nalalapat sa kanyang soul clone. Dati, nang pumasok si Yang Kai sa Void upang hanapin ang core ng Great Evolution Pass, nakita ni Huang Xiniyang ang mga hindi pangkaraniwang pagdalaw ng kalawakan at nagkusa na ihayag ang kanyang sarili. Sa tulong niya nagawang mahanap ni Yang Kai ang core ng Great Evolution Pass. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Huang Xiniyang na lumitaw sa pagkakataong ito, ngunit sa pilitang ipinatawag siya ni Yang Kai sa napakapanganib na sitwasyon. Ang kanyang tunay na lakas ay katumbas ng isang ancient dragon. Gayunpaman, isa lang itong soul clone, kaya ang kapangyarihan niya ngayon ay hindi naiiba sa isang Grand Dragon. Ang isang Grand Dragon ay halos kapareho ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Sa sinabi nito, ang isang Grand Dragon ay bahagyang mas malakas. Gayunpaman, ang kanyang soul clone ay hindi posibleng maging katapat para sa isang Territory Lord. Sa harap ng Territory Lord, ang kanyang soul clone ay malamang na mauwi sa isang kakilakilabot na estado o mawawasak pa nga. Anuman, wala siyang pagpipilian. Ang Territory Lord ay humahanggos patungo sa kanya, ngunit sa sandaling nakita niya ang isang napakalaking, nakasisilaw na ibon sa kanyang harapan, napabulalas siya sa gulat. Isang phoenix. Hindi lang isang miyembro ng Dragon Clan ang lumitaw, ngunit mayroon ding miyembro ng Phoenix Clan ngayon. Nakagawa ba ng hakbang ang mga Masters mula sa Northern Pass? Nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip na iyon, ang Territory Lord na ito ay natural na nataranta, dahil ang mga Dragon at ang Phoenix ay napakahirap harapin. Naalala pa rin ng maraming Territory Lords ang debacle na naranasan nila noong naglunsad sila ng pag-atake sa No Return Pass noong nakaraan. Mayroon silang 1,000,000 malakas na Black Ink Clan Army at ilang dosenang Territory Lords, ngunit sa isang pakikipag-ugnayan, pinaghiwa-hiwalay sila ng Dragon at Phoenix Clans at pinatay pa ang ilang Territory Lords. Sa makatuwid, ang mga Territory Lords sa Great Evolution Theater ay labis na nag-iingat sa mga Dragon at Phoenix. Hindi mahalaga na ang isang miyembro ng Dragon Clan ay lumitaw sa larangan ng digmaan, ngunit sa isang miyembro ng Phoenix Clan na nagpapakita rin ngayon ng kanyang sarili, inaasahan na nagsimula siyang mag-alala. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang miyembro ng Phoenix Clan na nauna sa kanya ay hindi masyadong makapangyarihan. At least, mas mahina siya kaysa sa kanya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, itinutok niya ang kanyang palad kay Huang Xiniyang. Nang makita ito, isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Huang Xiniyang. Ang kanyang mga pakpak ay napakalaki na tila natatakpan nito ang buong kalangitan, at sa kanyang pag-flap ng mga ito, ang mga kislap ng liwanag ay umiikot sa kanyang katawan at pumipihit sa lokal na espasyo. Pagkatapos, ang kanyang mga pakpak ay kumikislap habang ang kanyang figure ay nagdi-distort. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang Territory Lord sa isang hindi nakikitang pader at isang malalim na sugat kung saan bumulwak ang itim na dugo sa kanyang dibdib. Dahil sa takot, mabilis na umatras ang Territory Lord. Napagtanto niya ngayon lang siya inatake ng kalaban, ngunit hindi man lang niya nakita ng malinaw ang mga galaw nito. Sa madaling salita, tiyak na nakalapit siya sa kanya sa isang kisap mata at nilaslas siya bago siya bumalik sa kanyang orihinal na posisyon sa susunod na sandali, na tila hindi siya gumagalaw. Hindi may kikaila na gumamit siya ng Phoenix Clan secret technique na pinapagana ng kanyang bloodline talent sa Dao of Space. Ang Black Ink Clan mula sa Great Evolution Theater ay nakipag-usap sa mga Dragon at Phoenix dati, kaya alam nila ang tungkol sa mga innate secret technique na ito. Marami sa kanila ang dumanas ng mga malubhang kabiguan noong lumaban sila sa mga miyembro ng Phoenix Clan noong nakaraan. Nakatoon si Yang Kai sa pag-abot sa Royal City, kaya hindi niya nakita kung ano ang nangyari, ngunit kung nakita niya iyon, nagulat siya sa mga pamamaraan ni Huang Xiniyang. Ang kanyang karunungan sa Dao of Space ay higit pa kaysa kay Huang Xiniyang, ngunit pagdating sa kanilang paggamit ng Space Principles, hindi siya kapantay nito. Bagamat ang kanyang paglipat kanina ay mukhang ordinaryo, ito ay ang pagpapakita ng lubos na tumpak na kontrol ng Space Principles, isang bagay na hindi kaya ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ito ang bloodline talent ng Phoenix Clan. Ang paggamit ng Space Principles ay kasing natural ng paghinga sa kanya. Kasunod ng pag-atake, pansamantalang nagulat din si Huang Xiniyang. Ang kapangyarihan ng kanyang soul clone ay katumbas lamang ng isang Peak Grand Dragon, kaya alam niyang hindi siya katapat ng isang Territory Lord. Sa makatuwid, nagulat siya na ang kanyang paglipat ay talagang napilitang bumalik ang kabilang partido. Pagkatapos ng ilang pagmamasid, sa wakas ay natanto niya ang dahilan sa likod nito. Malubhang nasugatan ang Territory Lord na ito, at ang nakakagulat na space-time strength ay umiikot pa rin sa paligid ng kanyang mga sugat, na naging dahilan upang bumagsak ang kanyang lakas.
Malinaw na ito ay ginawa ni Yang Kai. Kahit na ang brat na iyon ay may natitira pang konsensya, hindi iniiwan ang kanyang great auntie na isang ganap na malusog na territory lord na haharapin. Kudlit, dahil sa kalagayan ng territory lord na ito, naisip ni Huang Xiniyang na maaari niyang pigilan siya ng ilang oras kahit na hindi niya ito matatalo. Ilang saglit lang ang lumipas mula nang ipatawag ni Yang Kai ang soul clone ni Huang Xiniyang, na hamarang sa humahabol na territory lord, ngunit sa maikling pagbukas na iyon, minanipula ni Yang Kai ang space principles at bumalik sa Royal City. Nang makita ito, direktang binato siya ni Chekong ng pag-atake mula sa malayo. Tumikim si Yang Kai at nawala sa lugar, dahilan para mamiss ni Chekong ang kanyang target. Nang muli siyang lumitaw, nakahover na siya sa harap ng isang black ink nest. Hindi sigurado si Yang Kai kung kaninong black ink nest iyon dahil maraming pugad ang nakakalat sa paligid ng mga guho ng Royal City. Muling ipinatawag ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at hinampas ang black ink nest, naputol ito sa kalahati. Walang tigil, sumugod siya patungo sa susunod na black ink nest. Pinanlakihan ni Chekong ang kanyang mga mata sa galit at sumigaw. Ikaw ay nanliligaw sa kamatayan. Habang nagsasalita siya, pinalakas niya ang kanyang black ink strength at nagsumite ng malalim na secret technique kay Yang Kai. Sa kasamaang palad para kay Chekong, hindi niya ganap na may palabas ang kanyang kapangyarihan dahil iyon ay magdulot ng labis na pinsala at posibleng makasira ng mas maraming black ink nests. Sa kabilang banda, walang ganoong pag-aalala si Yang Kai habang mabilis siyang lumilibot sa black ink nests, ginagamit ang mga ito bilang panakip upang maiwasan ang mga pag-atake ni Chekong, ganap na sinasamantala ang mga pagpigil ng huli. Ilang sandali pa, 5 black ink nests ang nawasak. Ang isang partido ay walang mga hadlang habang ang isa ay kailangang kumilos ng maingat. Ang Royal City ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Sa katunayan, hindi lang si Chekong ang nasa Royal City. Medyo marami pa rin ang Black Ink clansmen sa paligid. Gayunpaman, siya na lamang ang natitira sa Territory Lord. Kahit na maraming Black Ink clansmen, wala sa kanila ang may kakayahang pigilan si Yang Kai. Habang hawak niya ang kanyang Asher Dragon Spear, pinatay niya ang Black Ink clansmen at winasak ang Black Ink nests ng sabay-sabay. Nang makita ito, nagalit si Chekong. Dahil sa kanyang passive position, hindi niya nagawang protektahan ang mga mid-grade Black Ink nest na iyon. Hindi rin niya maasahan ang ibang Territory Lords. Dumating sa punto kung saan ang lahat ng Territory Lords ay nakikitungo sa sarili nilang mga kalaban, kaya hindi sila nakabalik sa Royal City para tumulong. Mapoprotektahan pa rin ni Chekong ang Black Ink nest ng Royal Lord at matiyak na hindi ito maaapektuhan. Gayunpaman, kung ang lahat ng mid-grade Black Ink nests ay nawasak, ang digmaan ay mawawala pa rin. Kung wala ang suporta mula sa kanilang Black Ink nests, ang Territory Lords ay hindi makakatugma sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters at sa kanilang bagong sandata. Ngayon, si Chekong lang ang makakaharap kay Yang Kai. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lumundag siya sa hangin at sinuntok siya. Si Chekong ay isa sa nangungunang 3 Territory Lords sa Great Evolution Theater, mas malakas kaysa sa maraming 8th grade Masters. Bagamat isang panganib ang pag-alis sa high-grade Black Ink nest sa puntong ito, ang tanging paraan para malutas ni Chekong ang kasalukuyang krisis ay sa pamamagitan ng mabilis na pagpatay sa tao na ito, kaya nagpasya siyang kumilos ng maagap sa halip na maghintay ng kamatayan.